Magandang araw mga kapiso Wi-Fi. Sa video ito tayo po ay magpapalit ng Orange Pi 1 at ita-transfer po natin yung kanyang license dito sa bago nating Orange Pi 1. Pero bago po natin simulan ang video ito ay intro muna tayo guys. Ayun na nga guys, i-unbox po natin itong ating bagong Orange Pi 1. Ayan. So, nabili ko po siya sa Coin Wi-Fi. So, legit po yung seller na yun sa ating Shopee. At ito po yung una kong nabili. So, peke daw po ito kasi Orange PL po yung tatak. Tapos, a new generation of mini PC. So, tinesting ko nga po ito sa aking bagong build na Piso Wi-Fi Vendo machine. At ayun nga po ay napakabagal pong mag-pop up yung kanyang portal. At saka medyo loose din po yung kanyang Ethernet port. At saka yung sa may lagayan po ng ating USB to LAN. So, yan box po natin itong ating bagong biling Orange Pi 1 na 1 gig. Ayan. So nabili ko po siya sa Coin Wi-Fi at nabili ko po siya sa halagang 1,400 lamang po. Ayan. So buksan po natin. So naka-bubble wrap po ulit siya. So binuksan po natin na naka-bubble wrap yung kanyang karton. And then sa loob po naka-bubble wrap din po. Ayan. So buksan po ulit natin siya. So ito na po yung ating biniling Orange Pi 1. Ayan. So legit po yung seller na Coin Wi-Fi sa Shopee. So you can see po, Orange Pi na po yung ating board or yung karton po ng ating Orange Pi 1. Ayan. Kumpara po sa peke, ayan, Orange PL po yung kanyang tatak. Ayan guys. So pag compare nyo po, ayan. So ito po yung original. Ito po yung parang imitation or parang kinopya lang po yung Orange Pi. Ayan. So ito na po yung ipapalit nating Orange Pi 1 dun sa ating bagong build na Piso Wi-Fi Vendo machine. So buksan po natin ito. So pag with cord na po ay 1,400 po yung presyo nito. So, meron din siyang pa-thank you na message ni seller. Thanks for your support. Ayan, 5 star. So buksan po natin ito. Ayan. As you can see guys, meron din siyang tatak dito. Orange Pi din po yung tatak. So legit po itong board na to kasi may tatak po sa pinaka board po niya mismo. So yung nabili po nating una ay wala pong tatak yung kanyang board. Saka po napakabagal and madaling uminit po. So papalitan po natin iyan. So tara po sa likod ng ating Vendo machine at tatanggalin po natin yung ating ikinabit na board kanina. Tapos ilalagay po natin itong bago nating Orange Pi 1. So tara po. Buksan po natin yung ating Vendo. So yun po yung aking Orange Pi 1. So tatanggalin po natin ito and papalit po natin itong bago nating biling Orange Pi 1 po. So yan po yung aking Orange Pi 1 na parang imitation po or replica po ni Orange Pi 1.
As you can see po, wala po siyang tatak na Orange Pi sa kanyang board. Ayan. So ito na po yung luma nating board, or yung bago po nating billing board pero peke po. Ayan. So ito po yung original po na ating Orange Pi 1. Ayan siya guys. Ito po yung kanyang karton. And tanggalin po natin itong kanyang insulated na plastic po. Ayan. As you can see, meron po siyang tatak na Orange Pi sa kanyang mismong board. Ayan siya guys. So meron pong tatak dito sa kanyang board. So ito po yung isa. Ito po yung peke. Wala pong tatak na Orange Pi. And then yung kanyang karton ay Orange PL po. So tinesting ko po siya ay napakabagal po at mabagal po mag-respond. Ayan siya guys. And madali po siyang uminit. Kaya papalitan po natin itong bago nating Orange Pi 1. So ikabit po natin ito dun sa ating bagong Piso Wi-Fi vendor machine. Ayan. So ito na po yan guys. Tatlo lang po yung nilagay kong L spacer kasi po baka po masira yung mga gilid-gilid nito guys. Ayan. Tatamaan po nito kasi malaki po yung ulo ng ating tornilyo. So tatlo lang po yung nilagay ko and okay na po yan. Makakatayo na po yung ating board. So ilagay na po natin sa ating Piso Wi-Fi vendor machine. So yan, ay ibalik ka na po guys. And ngayon naman guys ay ika-cancel po natin yung license po na naibind po dito sa ating board. And ita-transfer mo natin siya sa ating bagong Orange Pi 1 po natin. Kaya open po muna natin yung ating Wi-Fi and then connect po tayo sa ating internet, which is yung Ondong. Ayan. So yan po yung aking ISP. So may internet na po ako and then open po natin itong Chrome or kahit na anong browser po na gamit nyo. And then type po natin dyan lpbpisowifi.com. Ayan po guys, lpbpisowifi.com and then hit enter lang po. And then click po natin yung top left corner dito po sa icon po na to. And then login lang po kayo guys. Ayan. So enter nyo lang po yung email saka password nyo po. Saka check nyo po yung I'm not a robot. Email, password, and then check nyo po yung I'm not a robot and then sign in po kayo. So click sign in po. Ayan. So as you can see, yung Wi-Fi used ay dalawa. Dito po. So click po natin yung top left corner po ulit natin na icon. Ito po. And then click po natin yung licenses. Ayan.
And then sa pinaka right, hanapin po natin dyan yung license po na ating ika-cancel. And yun sa pinakataas, yan, 5278. Pinaka right po niya, meron po dyang action. Yan, so click po natin yan, and then click po natin yung cancel license. So cancel po, and then enter lang po natin yung ating password sa ating LPB Piso Wi-Fi para po mag-confirm na tayo po yung nagka-cancel ng ating license. So yan, and then click lang po natin tong cancel. Yan, so success, you successfully cancel license. Click po natin tong okay. Ayan. So yung status na po niya ay not used. Ayan, so click po natin tong assign license. Ayan. So sabi po niya, activate license guide, copy your license. After copy, go to 10.0.0.1/admin, and then i-paste po natin yung license key para po ma-activate po yung ating license. So punta po tayo sa admin portal, and then maintenance, and then i-paste po natin doon yung ating license key. So bago po yan ay i-power on muna natin yung ating bagong bendo or bagong palit na Orange Pi 1. Sa ganun ay mapasok po natin yung ating admin portal. So nailagay na po natin, ayan. So nilagay na po natin yung ating internet or yung ating papunta sa ating ISP, and din yung ating USB to LAN. Punta po yan sa ating access point, sa PoE adapter, and then sa access point to natin, which is yung TP-Link EAP110. So ilagay po natin to, or isaksak po natin, and then saksak na rin po natin yung ating Vendo machine. Ayan, so blinking na po. And hindi pa po pala siya iilaw unless na ilagay po natin yung kanyang SD card. So nakalimutan ko pong ilagay. Ilagay po natin dun sa lagayan po ng kanyang SD card. So di po yan iilaw ng green kung wala pong SD card, guys. Ilagay po natin. So hugutin po ulit natin yung kanyang saksakan. So patay, and then balik po natin. Ayan, as you can see, color green na po yung ating board or yung ating Orange Pi 1. So meaning po ay goods na goods po yung ating Orange Pi 1 po, and nabasa na po yung nilagay po nating SD card na may LPB na naka-flash po. Ayan siya, guys. And then isaksak naman po natin ito dito po. So ayan, power on na rin po yung ating access point. And antayin po nating mag-boot up, guys. Ayan siya, guys. So pag nag-stop pong mag-blink yan, pag running light na po, meaning po ay nakapag-boot up na po yung ating Vendo machine. Ayan. So nakapag-boot up na po yung ating Piso Wi-Fi Vendo machine. And then next po natin gagawin ay magko-connect po tayo sa SSID ng ating access point. And then pupunta po tayo sa kanyang admin portal, and then sa kanyang maintenance,
at ika-copy paste po natin yung kanyang license key sa ating LPB Piso Wi-Fi. Sa mga hindi pa po nakapanood kung paano po mag-activate ng LPB license para sa ating Piso Wi-Fi, ilalagay ko na lamang po yung link sa description box sa baba po ng video ito. So that's it for this video guys, and I hope na nakatulong na naman po itong aking video. Please subscribe po kayo sa aking YouTube channel Ondong TV, and hit nyo na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out!